Nagsisimula ang kwento sa isang itim na kotse na nagbaba ng isang batang babae sa isang malaking hindi kilalang mansyon. Ang batang babae ay si Yui at siya ay dumating upang manirahan sa hindi kilalang mansyon. Pagpasok ni Yui sa loob, nakita niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Ayato na natutulog sa sofa. Nang lapitan niya ito, napansin niyang tumigil na sa pagtibok ang puso nito. Natarante siya at sinubukan niyang tawagan ang ospital para humingi ng tulong. Naila siya ni Ayato sa sofa at muntik ng kagatin sa leeg nang dumating ang kapatid nitong si Raiji at pinigilan siya. Tinanong nila si Yui kung ano ang ginagawa niya sa mansyon na iyon at sinubukan niyang ipaliwanag na pinadala siya ng simbahan para manirahan doon. Dumating pa ang isa pang kapatid na si Leito at dinilaan ang pisngi ni Yui. Kasunod na dumating si Kanato na dinilaan din si Yui at tinawag siyang matamis at masarap. Biglang dumating ang isa pang kapatid na si Sabaro na galit na sinuntok ang pader nang makita si Yui. Dahil sa lahat ng ito, natarante si Yui at sinubukang umalis sa mansyon. Ngunit sinabi ni Shu na ipinadala si Yui ng simbahan para manirahan kasama nila, at siya ang susunod na alay na nobya ng 6 na magkakapatid. Litong-lito si Yui at gusto niyang tawagan ang kanyang ama, ngunit sinira ni Sabaro ang kanyang telepono gamit ang kamay lamang. Sinubukan ni Yui na tumakas mula sa lugar na iyon ngunit nadapa siya at nasaktan. Nakita ng mga kapatid ang kanyang dugo at lumabas ang kanilang mga pangil. Napagtanto ni Yui na lahat ng magkakapatid ay mga vampira. Lubos na natakot si Yui at nagtatakbo papunta sa isang bakanteng kwarto. Sa bintana, nakita niya ang isang babaeng may lilang buhok na ikinatakot niya. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang isang larawan ng kanyang kabataan kasama ang kanyang ama at ang kanyang diary. Pagkatapos basahin ang diary, nalaman ni Yui na hindi siya tunay na anak ng kanyang ama. Samantala, dumating ang mga vampirang magkakapatid at pilit na sinubukan nilang sipsipin ang kanyang dugo. Sa takot, nawalan ng malay si Yui at kinabukasan ng magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kwarto. Dumating sina Leito at Ayato at nagsimulang mag-away para sa pagkakataong sipsipin ang kanyang dugo. Sa huli, dumating si Raiji at pinigilan ang kanyang mga kapatid, sabay sabing maghanda na si Yui para sa kanyang bagong paaralan. Sa gabi, nagpunta sila sa paaralan gamit ang isang malaking limousine. Napansin ni Yui na hindi nagsasalita ang magkakapatid sa isa't isa. Sinabihan siya ni Raiji na uminom ng cranberry juice upang maiwasan ang anemia, upang mas lalo nilang ma-enjoy ang kanyang dugo sa mas mahabang panahon. Nang dumating si Yui sa kanyang klase, pinilit siya ni Ayato na gumawa ng takoyaki para sa kanya. Pagkatapos, lumapit siya kay Yui at pilit na sinipsip ang kanyang dugo. Natagpuan ni Ayato na napakatamis ng dugo ni Yui. Kahit na sinubukan ni Yui na pigilan siya, patuloy pa rin siyang sinipsip ang dugo niya. Pagkatapos nito, itinapon siya ni Ayato sa swimming pool ng paaralan, ngunit hindi marunong lumangoy si Yui kaya nagsimula siyang malunod. Nang makita ni Ayato ang kanyang pagkalunod, naalala niya ang kanyang kabataan noong siya rin ay muntik ng malunod, kaya pumasok siya sa tubig upang iligtas si Yui at binigyan siya ng mouth-to-mouth resuscitation. Matapos mailigtas si Yui, iniwan niya ito. Pagbalik ni Yui sa mansyon, pumunta siya sa bakanteng kwarto at kinuha ang diary ng kanyang ama, ngunit laking gulat niya na wala namang nakasulat dito. Frustrated si Yui at bumalik sa kanyang kwarto at natulog. Ngunit dumating si Ayato at sinubukan siyang pilitin at sipsipin ang kanyang dugo. Gusto ni Yui na umalis sa dahilan ng pagligo, ngunit hindi siya pinayagan ni Ayato at pilit niyang sinipsip ang dugo sa kanyang dibdib, na nagdulot ng mga pulang marka doon. Nang maligo si Yui, nakita niyang si Shu ay naroon na sa bathtub. Nagsimulang dumula si Shu sa loob, kaya tinulungan siyang hawakan ni Yui. Pero nag-trigger ito ng alaala kay Shu noong kanyang kabataan at hinailan niya si Yui sa loob ng bathtub. Lumapit siya kay Yui at inutusan siyang payagan siyang sipsipin ang kanyang dugo. Sinubukan ni Yui siyang pigilan ngunit hindi siya nakinig. Tuwang-tuwa si Shu habang iniinom ang dugo ni Yui, na ikinamangha rin niya dahil sa sarap ng lasa nito. Bumalik siya sa kwarto kung saan naghihintay na si Ayato na sabik na muling sipsipin ang kanyang dugo. Ngunit nang makita niyang nasipsip na ni Shu ang dugo ni Yui, pumunta siya upang labanan ito. Hinamon niya si Shu sa isang laro ng darts, at ang mananalo ay makakakuha kay Yui bilang gantimpala. Sa simula, hindi interesado si Shu, ngunit nang dumating si Raiji at hiyain siya, tinanggap niya ang hamon. Madaling tinalo ni Shu si Ayato sa laro ng darts, ngunit umalis siya nang hindi kinuha ang kanyang gantimpala. Nang makita ito, itinulak ni Leito si Yui patungo kay Shu, ngunit hindi siya nagpakita ng interes sa kanya. Kinabukasan sa paaralan,
nakita ni Yui ang isang telepono at tumakbo upang tumawag ng tulong. Ngunit biglang dumating si Kanato, na ikinatakot ni Yui, kaya dinalhan niya ito ng kape mula sa cafeteria. Gayunpaman, galit na itinapon ni Kanato ang kape at pinagalitan si Yui dahil ayaw niya ng mapait na mga bagay. Habang bumabalik si Yui dala ang kanyang bag, napansin niya si Leto na parang may binubulong sa sarili. Nang mapansin ni Leto ang presensya ni Yui, agad siyang lumapit at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Pinigilan siya ni Yui at tumakbo palayo papunta sa isang telephone booth. Tinawagan niya ang kanyang ama upang humingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, hawak na ni Leto ang telepono. Nang makita ito, natarante si Yui at tumakbo palayo, ngunit madaling naabutan siya ni Leto. Nagkaroon ng interview sa TV ng ama ng magkakapatid, na siyang foreign minister ng bansa. Ngunit nang makita ni Yui, nakilala niya ito at nawalan ng malay. Kinabukasan, nakita niyang bukas ang pinto ng mansyon kaya tumakbo siya at pumunta sa kalapit na simbahan. Doon siya nanalangin sa Diyos upang humingi ng tulong. Biglang dumating si Leto at tinuwanan siya dahil sa kanyang paghingi ng tulong sa Diyos. Lumapit siya kay Yui at sinimulang pilitin ito, ngunit tinulak siya ni Yui. Lumapit si Leto at inihiga siya sa mesa ng mga bulaklak na nakalagay sa malapit. Pagkatapos ay kinagat ang kanyang hita at sinimulang inumin ang kanyang dugo. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Yui na ang simbahan na kanyang pinaniniwalaan ay ibinigay siya bilang alay sa mga bampirang magkakapatid. Nadurog ang puso ni Yui matapos marinig ito mula kay Leto. Ang simbahan na kanyang inaasahan ay ipinagkanulo pala siya. Patuloy na nagsasaya ang vampira sa pagkain ng kanyang dugo habang unti-unting lumulubog ang mga mata ni Yui sa kawalan ng pag-asa. Dinala siya ni Kanato sa libingan ng kanyang ina. Hiniling ni Kanato kay Yui na mag-alay ng mga bulaklak sa libingan, at nang matapos ito, sinubukan niyang umalis, ngunit nagalit si Kanato at sinigawan siya. Inihiga ni Kanato si Yui sa lupa at tuwang-tuwang sinimulang sipsipin ang kanyang dugo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Yui patungo sa mansyon, ngunit narinig niya ang ilang ingay mula sa susunod na kwarto. Nakita ni Yui si Raiji na natutulog sa loob ng kwarto, kaya lumapit siya, na naging dahilan upang magising ito. Nang magising si Raiji, nagdala siya ng tsaa para sa kanyang sarili. Alala niya ang isang lumang alaala, kaya inalok din niya si Yui ng isang tasa ng tsaa. May halong bagay ang tsaa na iyon kaya nang inumin ni Yui ito, nahulog ang tasa mula sa kanyang kamay at bumagsak. Pinilit siyang painumin ni Raiji ng gamot na nagdulot ng pagkahulog ni Yui sa sahig at nagdudugo ang kanyang kamay. Nang makita ni Raiji ang dugo ni Yui, nakaramdam siya ng matinding pagnanais na sipsipin ang kanyang dugo. Pilit na pinatigil ni Yui si Raiji, ngunit sinigawan siya nito ng galit at sinabihang huwag lumaban. Pinilit ni Raiji na sipsipin ang kanyang dugo ng buong kasiyahan. Kinabukasan, lumabas si Yui sa balkonahe matapos marinig ang isang kanta. Nakita niya si Kanato na kumakanta habang nakaupo sa relang, kaya inalala niya ito at sinabihang bumaba ka agad. Humingi si Kanato ng halik kapalit ng kanyang pagbaba, nang makita ito, bigla niyang inihulog ang sarili sa relang. Tumakbo si Yui pababa at nakita niyang nakahiga si Kanato. Tinawag niya itong magising ngunit inutusan siya ni Kanato na huwag siyang guluhin. Pagkatapos, hiniling ni Kanato na sumama siya sa isang lugar. Dumating sila sa isang inabandunang kwarto kung saan maraming mannequins ng mga babaeng nakasuot ng wedding dress. Tinanong siya ni Kanato kung gusto rin ba ni Yui na maging katulad ng mga walang buhay na mannequins na iyon. Nang marinig ito, natakot si Yui at tumakbo palayo, ngunit pinilit siya ni Kanato sa pader at sinimulan niyang inumin ang kanyang dugo. Pagkatapos ay sinabi ni Kanato na ang lahat ng mga walang buhay na mannequins ay minsang naging mga alay na nobya tulad ni Yui. Dumating si Ayato upang iligtas si Yui, kaya't umalis si Kanato. Kahit papaano, bumalik si Yui sa kanyang kwarto, ngunit sa daan ay nakasalubong niya si Sabaro na nagsabi sa kanya na tumakas at iligtas ang kanyang buhay. Ngunit nang makita niya ang kanyang larawan noong bata kasama ang kanyang ama, napagpasyahan niyang manatili sa mansyon upang alamin ang katotohanan. Nang makita ang kanyang desisyon, ibinigay ni Sabaro kay Yui ang isang pilak na kutsilyo bilang proteksyon. Maaaring patayin ang sinumang vampira gamit ang pilak na kutsilyo na iyon, basta't tinamaan sa puso. Kinuha ni Yui ang kutsilyo at bumalik sa kwarto kung saan naghihintay na si Leto. Kahit na may pilak na kutsilyo si Yui, hindi natatakot si Leto sa kanya. Lalapit na si Leto upang inumin ang kanyang dugo, ngunit nang sabihin ni Yui na palagi siyang magtitiwala sa Diyos upang tulungan siya,
Biglang nagdalawang isip si Leto at hindi na sinipsip ang kanyang dugo. Isang gabi, sumilip si Yui sa bintana ng kanyang kwarto at muli niyang nakita ang babaeng may lilang buhok sa labas. Nang makita ito, nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maglakad ng tulog at napunta sa mundo ng mga alaala ng pagkabata ng mga vampirang magkakapatid. Doon niya muling nakita ang babaeng may lilang buhok na ina ni Ayato, Kanato, at Leto. Pinayagan niyang maglaro ang dalawa, ngunit pinilit si Ayato na mag-aral, kung hindi ay tatanggihan niya ito. Bigla siyang nagising mula sa kanyang panaginip at nakita niyang naroon na si Ayato upang inumin ang kanyang dugo. Pagkatapos, dumating din si Leto at magkasama silang nagsasaya sa dugo ng kaawa-awang human bride. Kinabukasan, pumunta si Yui kay Leto at tinanong tungkol sa babaeng may lilang buhok. Nang marinig ito, natahimik ang kwarto at dumating sina Ayato at Kanato. Sinabi ni Ayato na minsan niyang sinubukan patayin ang kanilang ina, si Cordelia. Malubhang sugatan, tumakbo si Cordelia papalayo at nakiusap kay Leto na iligtas siya. Sinabi ni Leto kay Cordelia na magtago malapit sa bintana ng bakanteng kwarto. Nang bumalik siya, sinabi ni Cordelia na mahal niya si Leto, ngunit itinulak siya nito sa bintana. Bumagsak si Cordelia sa mga tinak at ang kanyang kondisyon ay naging parang kamatayan. Pagkatapos, dumating si Kanato na may hawak na kandila at sinunog ang bangkay ng kanilang ina, habang nagtatawa ng malakas. Sa takot, tumakbo palayo si Yui mula sa kwarto. Sa daan, nakasalubong niya si Sabaro at tinanong tungkol sa kanyang ina na nakakulong sa isang kuta. Nang marinig ito, galit na hinawakan ni Sabaro ang kamay ni Yui at hinayla siya papalapit, saka sinimulan niyang inumin ang kanyang dugo. Katulad ng ibang mga kapatid, natagpuan din ni Sabaro na napakatamis ng dugo ni Yui. Kaya mga kaibigan, sa kwento hanggang ngayon, lahat ng magkakapatid ay nakainom na ng dugo ni Yui. Sa susunod na bahagi ng kwento, mayroong twist at matutuklasan din ang iba pang mga lihim ni Cordelia, ngunit tatalakayin natin ang natitirang kwento sa part 2. Kung gusto nyo pang makita ang susunod na bahagi, like ang video na ito